Re-reviewin ng Malacanang ang trabaho ng ilang tinalagang opisyal ng gobyerno sa gitna po yan ng tensyon sa politika. Habang ang mga dating nagtrabaho sa ilalim ng Duterte administration, pinagtatanggol naman ngayon ng Administrasyong Marcos, partikular sa bungkahing ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Magkakaalaman na kung sino nagtatrabaho at sinong hindi. Re-reviewin ng Marcos administration ng mga opisyal na tinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang February 1, 2023. Sa ilalim ng memorandum ng Presidential Management Staff, inoobliga ang mga presidential appointee na mag-submit ng updated personal data at clearance sa iba't ibang ahensya. Noong February 2 pa pirmado ang memo, pero ngayon lang isinapubliko. Kasunod yan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa kanyang vlog, kung saan nagpasaling siya sa mga naninira sa sinusulong na bagong Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo. Wala namang pinangalanan ng Pangulo. Paglilinaw ng Malacanang, ang memo ay para lang sa pagre-review ng performance sa mga appointee ng Pangulo. Inilabas ang memo ilang araw matapos palutangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Plano na raw ito noon ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Pero sunod-sunod yan kinontra ng mga gabinete ngayon ni Pangulong Marcos na dati ring mga nagtrabaho sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Año, nakasalalay sa pagkakaisa ang lakas ng bansa, kaya dapat tanggihan ang sinumang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi sa gulo at hindi tayo uulad kung magkakawatak-watak. Ayon naman kay Interior Secretary Benner Abalos na MMDA Chairman noong Duterte administration, hindi solusyon ng secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng sedition si Duterte at si Congressman Alvarez. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Hindi pa makapagkomento ang DOJ kung may paglabag nga. We don't want to prejudge anything if there is a pending matter. As of right now, we stick to our statement saying that we call for the unity of our people and to oppose sana itong call for cessation. Taniyak naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na poprotektahan ng soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Binabantayan na rin ng PNP ang mga grupong nananawagang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.